Ang San Miguel Beermen daw ngayon ay posible na isa doon sa mga teams na makakakuha dito kay Brandon Bates mula sa Meralco Bolts. At ang magiging kapalit naman yan ay si JM Calma. So magpapalitan ng mga center itong Meralco at ang San Miguel. Hindi man natin matatawag na mga superstars itong si Brandon Bates at JM Calma. Sila pa rin ay yung mga talagang mga makakatulong pa rin pagdating dito sa kanilang mga lineup at nasisiguro natin na itong si Junmar Fajardo magiging okay yan lalo kung may backup siya na katulad ni Brandon Bates. 6'10 itong si Bates at magaling din ito sa shot blocks kaya pwede yan talaga na maging sentro nitong San Miguel. At yan din yung dahilan kung bakit sa ngayon itong trade na yan ay pinag-aaralang mabuti ng dalawang panig. Samantala naman itong si JM Calma na kung kahit ilang minuto lang yan naglalaro sa San Miguel, nakita natin yung potential nito bilang isang scorer at maging isa na ring defender. Kaya ito'y pwede rin dito sa Meralco Bolts. Kaya nga ito yung klase ng usapan na sa tingin ko madaling maaprubahan kahit na magkaribal na kumpanya itong San Miguel at itong Meralco dahil pareho naman sila na sabihin natin makikinabang sa trade na to. Win-win yan para sa dalawang panig. Kaya ito yung trade na nasisiguro natin na madaling papayagan ng PBA. At kung sakasakali nga, pagdating ng Commissioner's Cup at nasa San Miguel na si Brandon Bates, magkakaroon sila ng isa pang big man na magagamit ngayon. Dahil syempre, itong si Brandon Bates, 6'10 din yan. So, additional talent yan na makukuha ni Coach Leo Austria at magagamit. Ganon din sa panig ng Meralco. Kaya nga sa tingin ko itong trade na yan ay mabilis mapapasa dito sa committee ng binuo ni Willie Marshall para mapag-usapan nga yung ganitong mga trades. At ito namang Terra Firma Jeep sa kasalukuyan ay hindi pa rin daw pinapayagan na ma-release yung rights nitong si Christian Stan Hardinger. Dahil naghahanap pa rin sila nung pwedeng mahusay na kapalit para dito. At syempre bilang Terra Firma alam natin na pinag-uusapan yung mahusay na kapalit, malamang ang iniisip dyan ay kung ano mapapakinabangan ng SMC. Ang sabi nga nila, itong si Stan Hardinger kapag nilagay mo yan sa TNT, mahihirapan talaga dyan itong si Junmar Fajardo naka-match up. Pero sabi nga nila, hindi talaga papayagan ng SMC yan. Syempre na mapunta doon sa ka-rival nilang kumpanya itong si Stan Hardinger. Kaya nga ito si Stan Hardinger naman piniling magretiro kaysa maglaro sa Terra Firma. At yan ngayon ang naging sitwasyon dito. If ever na ito si Stan Hardinger matrade, malamang sa SMC team pa rin yan. Pero ang tanong, papayag pa kaya itong si Stan Hardinger na maglaro para sa SMC pagkatapos niyang i-trade ng Hinebra dito sa Terra Firma? Yan ngayon yung talagang sabihin natin posibleng mangyari. Pero sa tingin ko, malabo talaga na ito i-trade na dito sa MVP Group. At kung ikaw naman, itong si Coach Ronald Tubid, alam mo na hindi ka papayagan talaga na magkaroon ng ganyang klaseng trade. At kung ikaw naman itong MVP Group, sa tingin ko alam din nila na malabong mapunta sa kanila itong si Stan Hardinger. So mas mabuti pa tumingin sila dito sa Phoenix o di kaya naman ay dito sa Blackwater, Titan Ultra ng ibang mga players na pwedeng kunin pagdating sa sentro. At yan naman talaga yung sa tingin kong pwedeng magawa itong lineup ng TNT kung talagang desidido sila na kumuha ng mga center. Ngayon naman, kung ikaw ang Terra Firma, syempre sabi nga nila mag-iintay lang yan ng mga instructions mula dito sa SMC kung ano ang dapat nilang gawin pagdating dito sa pag-acquire ng mga iba't iba pa na mga big men at mga players.